Filipino 6, Quarter 2, Week 8. Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay pagbibigay kahulugan at pahayag sa pananalita ng tauhan sa napakinggang usapan. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Filipino ang pagbibigay kahulugan at pahayag sa pananalita ng tauhan sa napakinggang usapan. Tayo ngayon ay nasa huling linggo ng Quarter 2. Inaasahang pagkatapos ng araling ito ay lubos na mauunawaan mo ang pagbibigay kahulugan, pagpapahayag ng sariling opinyon at paglalarawan sa pananalita ng tauhan sa napakinggang usapan. Ang pagbabasa ng kwento ay isa sa mahalagang gawain upang malinang ang iyong kaisipan. Kinakailangang nauunawaan mo ang bawat ideya o detalye na nilalaman ng kwento. Ilan dito ay ang tauhan, tagpuan at mabubuting aral na makukuha dito. Sa pag-unawa ng bawat detalye, may isasagawa mo ang paglalarawan sa lahat ng elemento ng kwento at masasagot ng tama ang bawat katanungan na ibibigay. Sa bahaging ito, matutuklasan mo ang kahalagahan ng pagsisikap at pagbibigay ng halaga sa mga bagay na mayroon ka. Handa ka na ba? Simulan mo nang basahin ang ating kwento. Ang pamagat ng kwento ay Ang Alibughang Anak. Hinalaw mula sa Lucas 15 verses 11 to 32. Ang Alibughang Anak. May isang mayamang ama na may 2 anak. Ang bunsong anak ay nagsabi sa ama ng ganito, "Ama, ibigay mo na sa akin ang aking mana." Hinati ng ama ang kanyang kabuhayan at ibinigay ang kalahati sa bunsong anak. Wala siyang magawa sa anak na matigas ang loob. Nang makuha ng bunso ang kanyang mana, naglayas siya at nagpunta sa malayong lugar. Doon ay ginastos ng walang haba sa rangya at luho ang kanyang mana. Nang maubos ang kanyang minana, nagkaroon ng taghirap sa pinuntahang lugar. Ang bunsong anak ay namasukan bilang tagapakain ng mga baboy. Naranasan ang lahat ng hirap. Kung minsan, ang tirang pagkain ng baboy ang kinakain niya, para siyang pulubi, gusgusin ng damit at walang sapin sa paa. Naalala niya na sa bahay ng kanyang ama, masasarap ang kinakain ng mga alipin. Nagpasya siya na bumalik sa kanyang ama. Humingi siya ng tawad. "Ako'y di nakarapat-dapat bilang iyong anak. Ama, gawin mo na lang po ako bilang isa sa iyong mga alipin." Subalit, inutusan ng ama ang kanyang mga tagapamahala. "Kumuha ng magandang damit at bihisan ng aking anak. Lagyan ng singsing ang kanyang daliri, suotan ng sandalyas ang kanyang mga paa. Katayin ang pinakamalusog na batang baka. Ipagdiwang natin ang pagdating ng aking anak." Nang dumating ang panganay na anak mula sa bukid, nagtaka siya sa ginagawang paghahanda. Ang sabi niya sa kanyang ama, "Ako ama ay hindi sumuway sa mga utos mo. Sa lahat ng pagkakataon, pinagsilbihang kita. Kapag nagdiriwang ako at mga kaibigan ko, kambing lang ang ipinakakatay mo. Ngayon na dumating ang anak na naging suwail sa iyo, nagwaldas ng iyong mga ipinamana, ipinaghanda mo pa siya ng marangya." Nagpaliwanag ang ama, "Ipinagdiriwang natin ang pagdating ng iyong kapatid dahil namatay na siya at muli pang nabuhay. Nawala na siya, ngunit ngayoy muling nagbalik. Nararapat lang na tayo ay magsaya at magdiwang." Naibigay niyo ba ang kwento, mga bata? Ngayon ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang isa.
Sagutin ang sumusunod na tanong mula sa binasang kwento. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Para sa unang bilang, ilan ang anak ng mayamang ama sa kwentong binasa? Magaling! Ang anak ng mayamang ama ay 2. Pangalawang bilang, sino sa mga anak ang humingi ng kanyang mana? Saan siya nagtungo? Magaling! Ang humingi ng kanyang mana ay ang bunsong anak. At siya ay nagpunta sa malayong lugar. Pangatlong katanungan, bumalik ba siya sa kanyang ama? Bakit? Opo, siya ay bumalik sa kanyang ama upang humingi ng tawad sa kanyang maling desisyon sa buhay. Pang-4, kung ikaw ang bunsong anak, ano ang gagawin mo sa mana na iyong matatanggap? Para sa aking kasagutan, ang gagawin ko po sa mana na aking matatanggap ay ilalaan ko po ang kalahati sa aking pagnenegosyo at ang kalahati naman ay aking itatabi para sa mga biglaang pangangailangan. Pang-5 katanungan, anong mahalagang aral ang iyong napulot mula sa kwento? Para sa aking halimbawang sagot, ang mahalagang aral na aking napulot ay matutong pahalagahan ng iyong mga magulang dahil kahit na ikaw ay naging pasaway na anak at mali ang tinahak na landas, darating ang panahon na ang mga magulang pa rin ang ating malalapitan at tatanggap sa iyo anuman ang iyong nagawa. Para naman sa pagsasanay bilang 2, ilarawan ng mga tauhan batay sa kanilang mga damdamin. Gawin sa iyong sagutang papel. Para sa unang tauhan, ang ama. Para sa paglalarawan, isa siyang mapagmahal na ama. Bagamat naging alibugha ang bunso niyang anak, ay masaya niya itong tinanggap sa kanyang pagbabalik. Ang pangalawang tauhan naman ay ang bunsong anak. Sa paglalarawan sa bunsong anak, siya ay naging maluho sa buhay. Nasilaw sa kanyang mana. Inaksaya ang kanyang mana para sa sariling kasiyahan. At ang pangatlong tauhan ay ang panganay na anak. Siya ay naging masunurin sa kanyang ama, ngunit nagselos sa kanyang kapatid na naging dahilan ng pagtatampo niya sa kanyang ama. Isa rin ba ang pamilya ninyo sa gumawa ng sariling pagkakaabalahan sa loob ng tahanan sa panahon ng quarantine? Sa kwentong ito ay matutunghayan mo kung paano naging makabuluhan ang bakasyon ng mag-anak kahit nasa loob lamang ng tahanan. Halina't basahin ang kwento. Dahil sa paglaganap ng COVID-19 sa bansa, maraming mamamayan ang naapektuhan. Tulad na lamang ng pagkawala ng pinagkakakitaan ng mga tao dahil sa ipinatupad na Luzon lockdown. Itinigil ang transportasyon at ang pagsasara ng iba't ibang negosyo. Kaya naman, kapansin-pansin ang paghihirap ng marami at hindi alam kung paano sila makakakain sa araw-araw. Isang negosyante na si Albert Garcia ang nagmagandang loob na tumulong sa barangay Magiting. Marami sa nakatira sa barangay na ito ay namumuhay ng isang kahig, isang tuka lamang. Lubos pang naghirap ang maraming pamilya dahil sa karamihan ay nawalan ng trabaho. Kung kaya't, nagbigay ng mga donasyon sa mga residente ang butihing negosyante gaya ng bigas, sardinas, noodles at kape. Sa tulong ng kapitan ng barangay na si Kapitan Ernesto Cruz at mga opisyal ng barangay, naging madali ang pamamahagi nito dahil sila mismo ang nagrepack ng mga donasyon. Sa basketball court ng Barangay Magiting, isinagawa ang pagre-repack dahil ito lamang ang malawak na lugar kung saan kakasya ang mga donasyon. Matapos ang isang araw na pagre-repack, ay agad din itong ipinamahagi sa bawat residente. Lubos ang pasasalamat ng bawat isa kay Albert Garcia dahil napakalaking tulong ang kanyang ibinahagi sa bawat pamilyang naninirahan doon. Naibigan nyo ba ang kwento, mga bata? Ngayon ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang 3. Ibahagi ang naging karanasan ng inyong pamilya sa panahon ng pandemic.
Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Narito ang aking halimbawang sagot. Noong panahon ng pandemic, malaki ang takot na aming naramdaman. Maraming mga pagsubok ang aming pinagdaanan. Kinulang kami sa mga pinansyal na naging dahilan upang hindi namin mabayaran ang mga bills sa tubig, kuryente at internet. Ganon din sa mga kinuha naming hulugang sasakyan. Hindi rin namin mabayaran ang upa namin sa bahay dahil wala na kaming maipambayad. Nawalan kasi ng trabaho ang aking mga magulang dahil nagsara ang mga kumpanyang kanilang pinagtatrabahuan. Nagpapasalamat na lamang kami sa Panginoon dahil hindi kami tinamaan ng sakit na COVID-19 at walang anumang sintomas nito. Ito naman ang gawain na susukat sa antas ng iyong pagkatuto mula sa natutuhang competency. Simulan mo na, kaya mo ito. Ang pamagat ng ating susunod na kwento ay Ang Unang Kalabaw at Ang Unang Baka. Noong unang panahon, ang balat ng unang baka at ng unang kalabaw ay eksakto lamang sa kanila. Nakapaglalakad din sila noon tulad ng tao na nakatayo sa kanilang hulihang dalawang paa. Nakatira sila sa bukid ng magsasakang si Mang Ambo. Sila ang katukatulong ng matanda sa kaniyang mga gawain. Mabait naman si Mang Ambo sa kanila pero iniisip ng baka na masyado silang subsob sa trabaho. Sobra na ang amo natin, palagi na lang tayong pinagtatrabaho sa init ng araw. Sabi ni Basyong Baka, tama na, sobra na. Magbakasyon naman tayo. Dugtong pa niya. Oo nga ano, sang-ayon ng kalabaw na napapaisip sa sinabi ng kaibigan. Gusto mo bang maglaro tayo sa ilog mamayang hapon? Mungkahi ni Basyong Baka. Tumakas tayo habang nagpapahinga si Mang Ambo. Ang dugtong pa niya. At ganoon nga ang ginawa ng magkaibigan. Habang nagpapahinga ang amo nila ay dahan-dahan nilang kinalag ang kanilang tali at saka nagtakbuhan patungo sa ilog. Tinanggal nila ang kani-kanilang mga balat at isinabit sa mababang sanga ng kakawate. Maya-maya pa'y masaya nang naglaro sa tubig ang dalawa. Dahil sa sobrang kasayahan ay hindi na nila namalayan ng oras. Nagising si Mang Ambo at nakitang wala na sa kanilang kulungan ang dalawang hayop. Dali-dali siyang bumangon at kinuha ang kanyang latigo. Mabilis siyang lumabas para hanapin ang dalawa. Naging madali lamang kay Mang Ambo ang paghahanap sa mga hayop. Sinundan lamang niya ang mga bakas ng mga paa nila sa lupa at nakita agad niya ang magkaibigang tuwang-tuwa sa paliligo sa ilog. Aha! Tumakas kayo para makapaglaro sa ilog? Galit na sigaw ni Mang Ambo. Heto ang bagay sa inyo, sabi pa niya habang inaamba ang hawak sa latigo. Sa takot na mahampas sila ng latigo ay kumaripas ng takbo paahon ang dalawa. Kinuha nila ang kani-kanilang balat na nakasabit sa sanga ng puno at dali-daling nagbihis. Subalit sa pagmamadali nila ay nagkapalit pala sila ng balat na isinuot. Dahil mas malaki ang kalabaw, naging masyadong maluwag ang balat niya kay Baka. Ang balat naman ni Baka ay masikip na masikip kay kalabaw. Hindi na nila magawang magpalitan uli ng balat sa takot kay Mang Ambo. Hiyang-hiya ang dalawa sa kanilang amo. Naging mabuti naman sa kanila si Mang Ambo. Kaya nga lang, ang kalabaw at bakang tulad nila ay sadyang sa bukid dapat magtrabaho. Iyon kasi ang kanilang papel sa mundo. Sa hiya ay nakayuko silang lumapit kay Mang Ambo. Sa halip na patayo silang lumakad, gamit ang dalawang paa sa hulihan, ay ginamit nilang 4 na paa. Patawad po Mang Ambo. Halos paanas na sabi nila. Pinatatawad ko na kayo, pero ipangako ninyong hindi na kayo uulit sa ginawa ninyong ito, sabi naman ni Mang Ambo. Hinding-hindi na po, magiging tapat po kaming maglilingkod sa inyo, pangako ng dalawa. Bilang tanda sa kasunduan natin, lalakad kayo gamit ang 4 ninyong mga paa
at hindi na rin kayo pwedeng magpalitan ng balat. Ayan mga bata, naibigan nyo ba ang ating kwento? Ngayon naman ay gawin na ang pagsasanay bilang 4. Ilarawan ng bawat tauhan sa kwentong ang unang kalabaw at unang baka, batay sa mga damdamin nito. Isulat ang sagot sa inyong sagutang papel. Ang unang tauhan ay si Mang Ambo. Ang paglalarawan sa kanya ay naging mabuting amo sa kanilang dalawa. Bagamat sila ay nakalimot sa kanilang gawain at naging pasaway, pinatawad pa rin sila ni Mang Ambo. Ang susunod namang mga tauhan ay sina Kalabaw at Baka. Ang paglalarawan sa kanila ay nakapaglalakad din sila noon na gamit ang kanilang hulihang 2 paa. Katukatulong ni Mang Ambo sa mga gawain sa bukid. Subsub sila sa trabaho kaya nakaisip silang magrebelde kay Mang Ambo. Para naman sa pagsasanay bilang 5, punan ang patlang. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Sagutan na natin mga bata. Ang pagbabasa ng kwento ay isa sa mahalagang gawain upang malinang ang ating kaisipan. Sa pagbabasa ko ng mga kwento ay nabuo sa aking kaisipan na kailangang nauunawaan ko ang bawat ideya o detalye na nilalaman ng kwento. Ilan dito ay ang tauhan, tagpuan, at mabubuting aral na makukuha dito. Tandaan! Muli, ang pagbabasa ng kwento ay isa sa mahalagang gawain upang malinang ang iyong kaisipan. Kinakailangang nauunawaan mo ang bawat ideya o detalye na nilalaman ng kwento. Ilan dito ay ang tauhan, tagpuan, at mabubuting aral na makukuha dito. Sa pag-unawa ng bawat detalye, may isasagawa mo ang paglalarawan sa lahat ng elemento ng kwento at masasagot ng tama ang bawat katanungan na ibibigay. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!